Welcome back to my channel. Kamusta po kayo? Sa pagkakataong ito, pagpatuloy natin ang ating pag-uusap na sinimulan ko nung video na God does not exist. So ito ay magiging part 2. Gusto kong dagdagan yon at gusto ko din magbigay ng karagdagang mga puntos or points. Okay, so eto, klaruhin ko lang, hindi ko pinili maging isang atheist. I just realized na atheist ako after I started to question and matapos ko gamitin ang aking reasoning ability, yung kakayahan kong makapag-reason out, makapag-isip at makapag-desisyon para sa sarili ko. Again, ang pagiging atheist ko ay hindi ko choice, hindi ko pinili maging atheist. One day, na-realize ko lang na atheist ako. And I am by default an atheist. Bumalik lang ako sa pagiging atheist after so many years. Mula nung bata pa ako, musmos, walang alam, at hanggang sa medyo tumanda na ako. At doon na ako nakapag-isip at na-realize na isa pala akong atheist talaga at hindi talaga ako naniniwala sa story na sinasabi ng mga religious o ng relihiyon. So, paano ako naging theist o religious from the inside of my mother's womb? Kasi yung mga iniisip ng mga religious, ang sinasabi nila, wala kang choice kasi ginawa ka ng God, o simula pa lang ng pagkagawa sa iyo nung nagtalik ang nanay at tatay mo, andun na si God, may tatak na siya sa iyo. Destined ka na o magiging kanya ka o binigyan ka ng tatak na isa kang creation ng God at isa kang Christian. Okay, pero story pa rin yan, claim pa rin yan. Walang patunay dyan. So, no way. Hindi talaga ako naniniwala dyan. The idea of God implanted in me na siya yun, and my being atheist is absolute nonsense. That's revolting. Nakakagalit yan. Talagang galit na galit ako dyan sa ganyang pagdidikta na walang sense, walang katuturan yan. Panloloko yan. Hindi ako robot o alipin ng relihiyon o ng sino mang God na ginawa ng tao. I am just a normal thinking human. Tao lang ako na normal. I'm doing my best to be good at magiging may katuturan ng buhay ko, may purpose. Hindi ako talaga interested sa produkto ng reliyon na langit o afterlife o wala kang katapusang buhay. Hindi talaga ako diyan interested. Mas interesado ako sa buhay ko ngayon. Hindi ako diyan interested sa afterlife na yan, na tinatakot ka pa na pag hindi ka sumunod papunta ka sa impyerno. Sira. Ba't ako matatakot doon? Wala namang patunay yun. Kabaliwan lang yun, pananakot lang. Kung mamatay ako, mamatay talaga ako, finish.
Hindi ako interesado sa mga afterlife na yan. Bago ako pinanganak, bago ako ipinanganak, billions and billions of years, patay naman talaga ako eh. Saan ba ako? Bago ako pinanganak, may buhay ba ako noon? Di ba wala din? Wala din akong awareness noon? Oh, ngayon, magic, napunta ako dito sa mundo, nabuhay ako dito sa mundo. Ito lang ang mundo na alam ko. Wala na akong alam. Wala akong pakialam sa mga, heaven na yan, na mga hell na yan, na mga langit na yan. Wala akong pakialam dyan. Hindi ako interesado dyan. Pag namatay ako, patay na talaga. Wala na. Hindi ako nag-expect ng mga, mga parusa, dito sa mundo, parusa na to eh. Ba't ako paparusahan pa? Dahil hindi ako sumusunod sa patakaran ng God na yan. Alam ko naman hindi naman talaga yan totoo. Tao lang naman gumagawa ng mga God na yan. Panloloko ang mga ginagawa nila. Hindi talaga ako naniniwala dyan. So, wala. Nothing. See? Wala talaga. Wala akong buhay noon. Billions and billions of years bago ako pinanganak. I was nothing. Ang ngayon ang pinaka-importante para sa akin. Ang buhay ko ngayon ay magiging pinaka-importante sa lahat. Walang afterlife. As far as I'm aware, as far as my experience is concerned, wala talaga. Wala yan. Walang patunay dyan. Wala tayong makikitang factual evidence dyan. Puro claim yan. Puro narratives, puro story, mga near-death experiences, mga hallucinations, mga I don't know, mga stories na, namatay, tapos nabuhay, bla bla bla. Ay, hindi naman talaga ako, dyan eh. Hindi naman talaga ako convinced dyan eh. Syempre, nire-respeto ko yung mga personal na experience yan ng mga, mismo mga naka-experience sa mga ganyan, mga near-death experiences. Nare-respeto ko yan, pero sabihin na maniniwala ako, no. Hindi talaga ako naniniwala dyan. Maraming mga bagay-bagay na dapat kong pag-isipan dyan bago ako mag-agree o mag-consente sa mga ganyang claims. So, para sa akin kasi, napakahirap na maniwala sa mga bagay-bagay na pinilit ka lamang o pinuwersa ka lamang o wala ka choice. Kasi wala naman talaga ako choice eh. Pagiging Christian ko, hindi ko rin naman choice yun. Pinilit lang sa akin yun. Siyempre, nandoon ka sa pamilya na Kristiyano. Nandoon ka sa bansa na kung saan ang Kristyanismo ang pinaka-popular. May choice ka ba? O ngayon, kasi nakapag-isip na ako, nagising na ako sa katotohanan, na talagang story yan eh. Story talaga yan. Ano ba kayo? Story lang yan. Parang kwentong barbero lang yan. Kwentong kalye. Puro ano yan eh. Purong istorya yan eh. Parang Harry Potter lang yan. Kahit sino pwede gumawa ng mga storya-storya, yung mga storya na yan na matagal na istorya, tapos kahit hindi totoo dahil maraming nagpasa-pasa ng mga istorya na yan at naniwala sila hanggang sa bandang huli ang hindi totoo ay nagiging totoo na kasi parang normal na sa kanila yan eh. Parang ganun. Kahit wala silang may pakitang ebidensya, kahit walang ebidensya, naniniwala pa rin sila. Ewan ko sa kanila, anong kanilang basihan, anong standard of evidence nila, kanilang mga paniniwala. Hindi talaga ako personally kumbinsido sa mga ganyan eh. Ngayon pa, sa panahon ngayon, maraming sources na makapag-research ka, maraming libro, maraming e-books
maraming, online technology pwede magamit para malaman ang mga bagay-bagay na, fake o hindi. Nung panahon na yun, nang wala pang mga internet, wala pang masyadong improvement sa technology, sa science, ang mga tao doon, nagpapaloko eh. Nagpapaloko o nanloloko, ganon. So, ang hirap noon, nung mga panahon na yon kasi walang walang madaling paraan para malaman ang katotohanan. Ngayon, sa panahon ngayon, mas mabilis, mas nakakatulong ngayon ang teknolohiya, ang internet. Okay. So, ang aking standard of evidence, kasi sinabi ko dati, mas mataas ang aking standard of evidence. Hindi ako basta-basta naniniwala. Ito yung mga standard ko kapag may theist na, magcha-challenge sa akin. Ba't hindi ka naniniwala? Ba't ganyan ang ano mo? Bakit napakataas ang standard mo? Totoo naman talaga eh. Kasi itong God na to, napaka powerful ito eh, sabi ng mga theist ng religion, itong God is all-knowing, God is all good, God is all love, everything, all. Parang ganon. Napakahirap yan eh. Ang definition ng God nila, super, lahat-lahat na lang pwede. Lahat na lang pwede palusot. Lahat na lang kapag mali, pwede nilang gawing tama. Kapag tama naman, pwede naman nilang gawing mali. Depende sa kanilang purpose, depende sa kanilang interes at motibo. Yun, pero hindi mo talaga masasabi na hindi talaga nila yan gawing masama ang God nila. Talagang lahat ng mga palusot gagawin nila talaga yan. Kino-cover nila yan. Pinoprotektahan nila yan. Syempre yung God na yan hindi naman makapagsalita. Wala namang God na mag-i-explain ng sarili niya, kundi mismo din ang mga apologists, ang mga religious, ang mga pastor, ang mga pare, ang mga imams, ang mga, ang mga leader ng simbahan, ng relihiyon nila, yun ang nagde-defend. Wala namang God dyan na nagsasalita. Tao rin naman. Kaya hindi ka panipaniwala yan para sa akin. So ang standard of evidence ko ay ganito. Dapat maniwala ako kapag factually true. Hindi lang hindi lang fictional, hindi lang story-storya yan o chismis o mga kwentong, kaluluwa o mga kwentong the likes of Harry Potter at iba pang mga kwento na fictional. Yun. Pangalawa, dapat meron akong personal experience. Hindi lang story na sinabi sa akin. Dapat directly, personal, yung God na yan, magpapakita at mag-prove ng sarili niya sa akin. Okay? At dapat may participation talaga siya sa life ko, direkta. Hindi lang yung mga nagsasabi na God works in mysterious ways. That's bullshit. Bullshit 'yun. Wala yung sense. Hindi yan kapaniwala sa akin. Hindi ko yan i-care. Hindi ko yan parang basta, talagang yan sa akin, bullshit sa akin yan. Hindi ako nagbabay ng ganyang idea. And pangatlo, walang mga messengers o mga sugo-sugo na yan na magsabi sa akin na God has a plan for you, blah blah blah. Ang ginagamit din ng mga Bible nila, ito sinabi to sa Bible, ganyan ganyan. May plano si God sa iyo, dapat may faith ka. Another bullshit. Maswerte ka pa, alam yung plan ng God para sa akin. Wow. Dapat kung ako yung subject, ako yung ginawa ng plan, dapat ako mismo
makakauna sa plano yan na makakaalam. Dapat ako yung may idea dyan, hindi yung iba. Hindi yung mga sugo-sugo, sino ba yung sinugo na yan dahil special sila. Ano sila special? Mas special pa sila sa akin. May pili-pili. Ano ba yung pili-pili na yan? Nonsense yan para sa akin. And hindi ako naniniwala sa mga ganyang mga mga reasons, mga palusot. Nonsense yan para sa akin. And hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyan-ganyang mga ipagpipray kita, I will pray for you. Oh, hipokrito. Ipagpray ako para ano? Walang sense. Ba't mo ako ipagpipray? Dapat ako yung gumagawa. Dapat ako yung salvation ko kung meron man. Ang tulungan ng sarili ko. Ako yun. Of course, yung tao nagtutulungan yan. Kung magsabi ka na, I will pray for you, I will pray for you, it's not tulong. Kaano yun? Kabushitan yun. Kung gusto mo tumulong, kung ano yung kailangan ng tao, yun ang itulong mo. Wag mong gamitin ng mga panalangin na yan para hindi yan tulong. In fact, insulto pa yan eh. Kasi I will pray for you. Ano mangyari? Milagro? Miracle? Mangyayari yung pray mo? Anong yung pray mo para sa akin? Hindi yan talaga, mapapakinabangan. It's useless, kumbaga, to be honest. Kung gusto mo tumulong ka ng insakto at tamang tulong. Kung ano yung pangangailangan ng kapwa-tao mo, yun ang itulong mo. Kung may sakit, huwag kang magsalita ng ipagpipray kita, God works in mysterious way. Bullshit talaga yun. Dapat tumulong ka, magbigay ka ng gamot, magbigay ka ng medicine, mag-spend ka ng time mo na i-take care yung may sakit. Yun ang totoong tulong. Yun ang totoong mabuti. Yun ang totoong mabuti ka talagang tao kahit wala ka pang reliyon o kagaya ka sa akin na atheist. Mas lalo ka magiging mabuti kasi Christian ka kumbaga. Ganun lang mga style ng mo, ipagpipray kita. Kaipokrituhan yan para sa akin. My goodness. Okay, hindi ako naman naniniwala sa mga ganyan-ganyan, mga prayers, mga miracles. God works in mysterious ways. That is BS talaga. And the next standard ko ay ang, hindi talaga ako dapat, yung style ng relihiyon ay yung blaming, yung kasi kasi masama ka, kasi ganyan ka, you're putting the blame on me, kahit hindi pa totoo, ako pa rin ang mali, ako pa rin essentially mali ako, masama ako, I need blah blah blah, I need salvation, I need a savior, I need God. Oh my gosh, I don't need a savior. I need trabaho, I need work. Sa totoo lang, I need money. Money is more important than any gods, than any religion, than any salvation. Dito sa mundo, kapag wala kang pera, tai ka. Kapag wala kang pera, wala kang value. Diba? Yung religion ba, nagbibigay ng pera? Yung mga gods na yan, yung mga dyan, nagbibigay ng pera. Wala naman. Sila nga ito kumukuha ng pera sa atin. Yung binyag, yung kasal, yung libing, lahat na lang sa simbahan may bayad eh. Sa atin, anong balik nila? Anong binibigay nila? Wala. Namatayan na yung tao, namatay na. May bayad pa. Di ba? Siyempre, wala pang tax yun. Libre pa yung tax nila. Sino ngayon ang nagiging mayaman? Di ba? Ang relihiyon. Nako.
scam, panloloko, magising na kayo. Oh my goodness. Oh my gosh. Yung reliyon hindi makapagbigay sa akin ng pagkain ko, hindi makapagbigay ng pera sa akin. Yung totoong God ay pera. Yun ang katotohanan. No money, no honey. How can you include a God who does not have any contribution to your life? How can you say thank you sa idea lang na hindi naman talaga nagpapakita sa iyo kung may sakit ka. Hindi naman diyan nagti-take care sa iyo. Hindi man niya nagbibigay sa iyo ng pain medicine. O anong makukuha mo? Hindi wala. Wala talaga. Factually, it's just a delusion. It's just imagination, fantasy, just hitting the moon. Imposible. And another point sa standard ko upang maniwala ay dapat meron talaga akong freedom at meron talaga akong value. Kasi ayoko sa relihiyon kasi hindi sila nagbibigay ng freedom. Number one silang diktador. Lahat na lang dapat sundin mo kasi kapag hindi ka sumunod, masama ka. Kahit mali pa yung sinasabi nila, sundin mo pa rin. Mas dihamak sila na military style ang kanilang strategy. Sobra pa sila sa military training. And yung value mo bilang tao ay hindi nila kinikilala. Kasi para sa kanila, wala kang value kapag wala kang God. Wala kang value kapag hindi ka naniniwala sa God. Yun ang nila yun ang indoctrination sa kanila. Yun ang hypnotism sa kanila. At ako'y talagang sad din kasi sila din kasi biktima din yan sila Biktima din yan sila ng mga nauna din sa kanila. Kaya ganun sila mag-isip. Ganun sila mag-approach sa mga tao na kagaya ko especially. Walang freedom, walang rights. Walang personal choices. Yun ang nila. So, dapat sana walang itong idea na to, yung mga claims ng religion, na may God, dapat hindi na ito pag-awayan kasi anong sense na magdidebate pa tayo dito, o meron ba o walang God. Oh my goodness. Sa totoo lang, di inyo trabaho o di ko trabaho ang mag-prove o disprove sa God na wala namang talagang katotohanan base sa natural evidence or factual truth. Parang ikakamatay niyo mag-prove sa God niyo, proof na din yan na kayo ang may gawa. At kapag hindi maniwala ang tao, mawalan din kayo ng kaban ng salapi at kapangyarihan. Pupulutin kayo sa kangkungan. Wala din God kasi kahit anong asa nyo sa prayer, sa miracle, ang faith nyo, tuloy pa rin ang kamatayan, ang mga problema, cancer, poverty, kriminalidad. Walang God superhero. Hoy, gising! Pinapaasa lang kayo ng relihiyon at sila ang, lumalaki, sila ang nagiging rich, sila ang yumayaman. Sa totoo lang, sila ang tunay na scammer, budol. Pero pareho, walang ebidensya hanggang ngayon. And uulitin ko din, ang best and final evidence to prove God is true is God Himself. Mismo. Siya ang mag-prove ng self niya. Wala ang spirit o ghost. Ginawa yan ng tao para makapanglinlang at paasa lamang kasi wala silang proof. Worst,
kapag mamatay ka na, malalaman mo daw, pero paano mo pa mapatunayan patay ka na, 'di ba? Wala din. Isa pa, anong saysay ng langit o hell kung patay na ang katawan mo at senses mo? Nonsense. Ang supernatural, ang afterlife, ay nonsense. Walang proof. Puro stories, puro emotional o psychological appeal. Ang produkto ng relihiyon ay God and eternal life, kaya dapat may patunay na totoo ang mga ito. Ang totoo ay hindi idea o imahinasyon lamang. Ang totoo ay nararanasan, hindi feeling o faith lang. Kaya nga hanggang ngayon di pa din ma-prove ng religious defenders ang produkto nila. Puro paasa, pananakot at emotional appeal. God of the gaps and creator, theory ang kanilang panlaban. Laway lang ng laway palagi at walang laman base sa realidad ng natural na buhay. Now, kapag di yan magawa ng God, na hindi niya ma-prove ang sarili niya, so di dapat paniwalaan. Period. Ganun kasimple. Sayang lang laway at lokohan at baliwan nyo sa isyu na wala namang klarong proof. Panluloko lang at nagpapaloko lang kayo sa religion at sa mga religious. Nagpapadala kayo sa magic, sa fantasy. Di nyo naman ma-prove after mamatay kayo kasi wala ding patay na nabuhay mula sa libingan. Ngayon, bakit ako maniniwala sa wala? Talagang wala. Kasi wala nga eh. Feeling lang lahat. Faith lang. Confidence lang. 200% confidence. Imagination. And fantasy lang naman lahat. Lahat. Ganun. Ano ngayon? Anong masasabi nyo? Di ba totoo? Hindi ba may sense ang sinasabi ko? Baliw ba ako? Yung sinasabi ko ng mga ganito? Nababaliw ba ako? Well, it's up to you. You have your own opinion. Pero para sa akin, base talaga ito ang mga ito sa experience ko, lahat ng mga sinasabi ko dito sa video na to ay nakabase sa aking personal experience at reflections at research at sarili kong pananaliksik. Yun ang masasabi ko. And I hope nakapagbigay pa din ako ng puntos o kaalaman sa mga sinasabi ko dito. I hope ma-realize nyo din na may saysay ang mga sinasabi ko dito. Hindi ito kabaliwan. Ito ay katotohanan lamang na sinasabi ko na aking naranasan. Personal truth, personal opinion, So, well, we all have our own opinions, we all have our own experiences. Pero common sense, sentido común, logic, kailangan pa bang i-memorize yan? Yun ba? Yun na lang. So, ayan, for the time being. And, so, thank you kung nakaabot ka sa, dito sa oras na to. And I hope hindi ka na-bored. Okay, and hanggang dito na lamang. See you in the next video. Bye-bye!